Guys, welcome to my channel. Today, pag-uusapan natin yung mga dimples na nangyayari sa mga parking areas. So, ano ba yung magandang gawin kapag nagkaroon ka ng dimple sa sasakyan mo? Kasi, alam mo naman, ingat na ingat tayo sa ating mga sasakyan. Pero hindi natin maiiwasan talaga sa mga parking area. Merong mga irresponsible din na mga vehicle owners na walang pake. So, basta na lang bubuksan yung pinto, tatamahan ka, makakaroon ka ng dent. So, hassle, di ba? Normally, pag nangyari sa akin yan, ina-assess ko muna kung malalim ba o hindi. As much as possible, hindi ko talaga siya pinapapinturahan. Kung pwedeng makuha sa PDR, yun lang. Kasi pagka pinapinturahan mo na, nag-iiba na rin, hindi na original eh. Hindi rin makukuha yung original na color. So, ang option ko is yung PDR o Paintless Dent Removal. So marami namang mga nag-o-offer niyan. Iba-iba din ang way to do it. So in this particular case, ipapakita ko sa inyo kung paano yung isang way na ginagawa nila. Kasi normally mga freelance lang naman ang gumagawa niyan eh. Pero may makikita kayong mga naka-add sa iba-ibang mga shops na nagagawa sila ng ganyan. So minsan in-house, pero karamihan mga ano yan, mga freelancer na naka-affiliate lang dun sa shop. So halika, samahan nyo ako. So ito ang nangyari sa unit ko. May napansin ako na may dent dito sa may bandang likuran. Hindi ko alam kung saan ko nakuha to. Pero halatang halata eh. Ito, nakita nyo yan, nakalubog. So ang posibleng nangyari dyan, palagay ko sa supermarket, yung cart siguro, gumulong, tapos tinamaan. Kasi ang mahirap pa dito, yung area na tinamaan siya, nandun sa edge, no? Mahirap siyang ayusin. Kaya naghanap ako ng pwedeng mag-ayos. May nakita ako nag-PPDR dito sa may St. Luke, sa may 32nd Avenue. Yung mga car shop doon na nagka-car wash, meron doon. So ito yung ginagamit niya na, na pang-alis ng dent. No? So meron siyang glue gun para ginuglo niya yung, yung isang part, tapos hinihila. Meron isang puller na hinihila para mahila yung yung dent. Yung iba naman kasi is on the other way around. Ginagawa nila, tinutulak nila doon sa loob, palabas. So in this particular case, pulling ang ginagawa niya. So yan, nilalagyan niya ng glue, pinapainitan, tapos tatapat niya ngayon doon sa may dent, no? And then, siyempre, kakapit yan. Ngayon, pagka kumapit na yan, siguro a few minutes, hihilahin niya ngayon using yung kanyang puller. Yung puller na yan, yung parang pinabricate lang niya eh. So, tingnan natin. Ito yung first try na gagawin nyo. He took several tries para mawala yung dent. So, tingnan natin kung magiging successful siya. Ang sabi sa akin ng gumagawa, ang bayad daw is 1,300. Sabi ko, sige, try natin. Pero ang arrangement ko sa kanya, kapag hindi nagawa, wala akong babayaran sa kanya. So, pumayag naman siya. So, tinry namin. So, first time ko nagagawin itong pulling system na pagtanggal ng dent. Kung ang location kasi ng dent nando sa mga pinto at saka sa mga fender, madali lang kasi pwede mo ring hilahin ka agad eh. O kaya sundutin sa loob. So, yan. Tinatry niya na first try niya. Nakakapit na yung isang area. Tapos hihilahin niya ngayon. Yun. So, tinignan namin. Walang nabago. So, he will do another try para kung mapupul na talaga yung dent na yun. Kasi nasa edge eh. Hindi mo siya masundot galing dun sa loob na itutulak palabas kasi may cover yung
yung loob. So unlike kung sa mga pinto, pwede mong tanggalin yung cover dun sa mga sidings. Di ba yung mga sidings, pwede mong tanggalin at pwede mong sundutin. So ito, nilagyan niya ng ilaw para makita niya talaga yung yung exact location ng dent at saka makita kung may improvement. And then he will try again for the second time. So yan, naglalagay naman siya ng glue and then kakapit na naman niya doon and then ihilahin niya uli pagka makapit na yung glue. So using this method medyo matagal kasi hintayin mong matuyo yung glue dun sa body bago mahila mo yung pinaka-puller na yan. So dapat matyaga ka. So it will take some time. Maghihintay ka ng ilang minuto para matuyo bago ma-pull and then it will depend kung gaano yung kagrabe yung dent. So this particular case, ito na yung second or third try na yata niya. So pinagtsatsagaan niyang matanggal yung yung dent na yan. Yun lang, yung ganoting method medyo susceptible sa gasgas kasi kailangan din may rubber ka na parang protection doon sa body pag nagpupul ka. Otherwise, magagasgas mo yung body. So mas prefer ko talaga yung yung itutulak siya from inside palabas. So, in that case, hindi masyadong susceptible na magagasgas yung pintura kasi padobe, tinutulak mo lang. So, ito, tinatry niya ka again para makuha yung yung dent. So, tingnan natin kung kakayanin niya. Yan press. Yun. Hindi rin. So, ito yung another try na naman. So, pinapatuyo uli. Pang nito? Pang 5 tries na niya. So, it's taking some time. So, try niya uli. Yun, ina-adjust niya naman yung kanyang pantanggal and then pe-press na naman niya para mahila ulit. Ayun. So, nandun pa rin. Medyo nabawasan naman ng konti. And then yun, naglagay uli siya ng glue, naghintay uli for another try. Tapos nung ginawa niya yan, hindi rin nakuha talaga 100%. So ang ginawa niya ito, pinukpok na niya ngayon para magkaroon ng adjustment ng konti. Yan ang pagpukpok na ganyan. Ang ginagamit niya yung parang may wax para hindi magasgas. Pero again, risk mo din yan kasi pagka hindi magaling ang gumagawa niyan, baka matuklap yung pintura. So, ito na yung last try niya. Mukhang hindi ako magbabayad kasi wala hindi niya nakuha 100%. Although, nabawasan naman. So, yun ang aking arrangement sa kanya. So, nag-try siya uli kung kaya talaga. And this time, talagang hindi niya nakaya. So, back to zero. So, failure. So, I have to look for another PDR. So, objective natin is maiwasan yung pagre-repaint. So, through PDR, magagawa natin yan. But in this particular case, medyo nahirapan siya kasi nandun sa edge. So, hahanap tayo ng ibang paraan para maibalik natin sa original yung condition ng body. So, since hindi niya nagawa, hindi ko siya binayaran. Ito na yung actual na itsura niya after nung pag-PDR niya. Medyo nabawasan ng konti, mas bumabaw kaysa ron sa dati. Pero, hindi niya nakuha talaga na maibalik sa original. So, kailangan talaga maghanap ako ng ibang mas magaling. Okay, maghahanap ako ng ibang mag-PDR. Ang take ko dito is hindi ko siya papipinturahan. Gusto ko natural na paint din. Total, maliit lang naman So, para maiwasan yan, talagang dapat pa magpapark ka, magsiselect ka ng mga medyo secure na area na medyo walang risk na mangyayari sa iyo. Pero hindi mo rin siya maiiwasan kasi pwede rin mangyari kahit ganun kaingat ka. Okay, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!